Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 641. General Sun, magsalita ka muna. Nang makita ni Huang Feng si Su Pei na nakatingin sa kanya, sinabi niya, sa totoo lang, matagal na akong wala sa Revolutionary Army, kaya wala akong masyadong alam sa kasalukuyang sitwasyon. Si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo. Kung tutuusin, ngayon lang siya nadala rito, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ng detalyado ang mundong ito. Nang makitang gusto ni Huang Feng na siya ang unang magsalita, hindi tumanggi si Sun Liang at sinabing, kung gayon, sasabihin ko sa iyo ang aking opinyon. Kung tutuusin, dalawang malalaking laban lang ang pinagdaanan natin. Bagamat nanalo kami sa huli, nawalan kami ng lakas. Ngayon, kailangan nating bumawi at mabawi ang ating lakas. At saka, katatapos lang nating talunin ang hukbo ng Imperial Court. Sa maikling panahon, hanggat hindi tayo patuloy na lumalawak, ang korte ng Imperial ay walang lakas na alagaan tayo. Kaya naman, ligtas pa rin tayo. Hintayin natin na unti-unti nating bawiin ang ating lakas, pagkatapos ay gagawa tayo ng iba pang mga plano. Panipi, nang si Sun Liang ay nagsasalita tungkol sa kanyang opinyon, si Su Pei ay tahimik lamang na nakikinig at hindi umimik. Marami sa mga bagong may mataas na ranggo na miyembro sa paligid nila ang sumang-ayon sa opinyon ni Sun Liang. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang malalaking labanan ay naging sanhi ng kanilang revolusyonaryong hukbo na dumanas ng matinding pagkatalo. Ang bilang ng mga tao na talagang maaaring pumunta sa larangan ng digmaan ay mas mababa sa 40,000 katao, na mas mababa kaysa dati. Sa katunayan, isa sa mga dahilan ng sitwasyong ito ay dahil sa mga pagkatalo na dulot ng pakikipaglaban sa kanlurang hukbo. Kahit noong natalo pa lang ni Huang Feng ang kanlurang hukbo, humigit kumulang 10,000 katao ang nawala sa kanila. Sa panahon ng labanan upang ipagtanggol ang Mei County, mas marami silang nawalang tao. Marami ring miyembro ng Revolutionary Army ang nawala matapos salakayin ng Western Army ang Mei County. Hindi sila namatay, ngunit umalis sila kasama ang kanilang mga nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nagtiwala kay Su Pei. Higit pa rito, kung si Su Pei ay maaaring maging malaya, gayon din ang iba. Sa makatuwid, maraming mga pinuno ng revolusyonaryong hukbo ang umalis sa Mei County kasama ang kanilang mga nasasakupan pagkatapos masira ang lungsod. Bagamat ang ilang nakakalat na miyembro ng Revolutionary Army ay tumakas mula sa Mei County at pumunta sa Li County upang sumama sa panig ni Su Pei, malinaw na imposible para sa kanila na bumalik sa kanilang dating peak state. Masasabi lamang na ang kanilang Revolutionary Army ay hiwalay sa dating Revolutionary Army na pinamumunuan ni Leader Qiu at medyo malaki ang sukat. Sa makatuwid, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay ang kanilang lakas at sandata ay hindi maganda. Bagamat katatapos lang nilang manalo sa isang laban, maganda pa rin ang kanilang moral. Gayunpaman, malinaw na hindi maaaring ganap na baguhin ng moral ang kinalabasan. Sa makatuwid, hindi nagkamali si Sun Liang na maging konserbatibo. Matapos marinig ang mga salita ni Sun Liang, hindi ipinahayag ni Su Pei ang kanyang opinyon. Sa halip, tumingin siya kay Huang Feng, halatang naghihintay ng opinyon nito. Nagkibit-balikat si Huang Feng at sinabing, pwede mo ba akong intindihin muna ang sitwasyon sa paligid natin? Nang makitang hindi talaga alam ni Huang Feng ang sitwasyon sa kanilang paligid, nagkusa si Su Pei na tulungan si Huang Feng na magpaliwanag, okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Masasabing kahit saan ay hindi na mapayapa ngayon. Maraming rebellious na revolutionary army na tulad natin. May malalaki at may maliit. Dahil sa sobrang dami ng rebellious armies, hindi kayang alagaan lahat ng Imperial Court ng sabay-sabay. Yung mas malalaking sukat lang ang pwede nilang puntiryahin. Kung sa mga maliit ang sukat, sila ay pinabayaan lang, hindi ba't imperial ang pag-aalaga? Wala kang lakas para mag-alaga. Kung hindi natin sinakop ang Mei County, Li County, at ilan pang maliliit na county, hindi tayo mapapansin ng Imperial Court. Kaya naman, kung tayo ay pansamantalang tahimik, malamang na hindi tayo papansinin ng Imperial Court pansamantala tulad ng sinabi ni General Sun, dahil masyado silang maraming tao upang pamahalaan. Sa Revolutionary Army,
mayroong higit sa 10 na may higit sa 100,000 katao. Sa makatuwid, ang ating kasalukuyang sukat ay hindi na sapat upang maakit ang atensyon ng Imperial Court. Bukod pa rito, sa likod ng Imperial Court, ang Zefeng Nation ay sumasalakay. Nasakop na nila ang higit sa 100 mga hangganang lungsod. Ang Nyungun Nation sa kanluran ay hindi rin mapakali kamakailan. Baka gusto din nila tayong salakayin. Kaya, ang kasalukuyang Imperial Court ay maaaring ituring na may panloob at panlabas na kaguluhan. Mayroon akong premonition na darating ang kaguluhan, sabi ni Su Pei. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Su Pei, nagbuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Ang kasalukuyang Imperial Court ay talagang miserable. May mga panloob na rebeldeng hukbo at panlabas na pagsalakay mula sa mga kalapit na bansa. Ito ay tanda ng pagkawasak. Sa kasaysayan ng Huaxia, ang katapusan ng bawat dinastiya ay karaniwang ganito. Ang ilan ay mas masahol pa kaysa dito. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na sinabi ni Su Pei na darating ang kaguluhan. Napansin din ni Huang Feng ang liwanag sa mga mata ni Su Pei nang sabihin niya ang huling pangungusap, pati na rin ang kanyang bahagyang nasasabik na ekspresyon. Nakita rin ito ni Huang Feng. Malinaw, tinanggap ni Su Pei ang ganitong uri ng magulong mundo. Ang mga bayani ay ipinanganak sa magulong panahon. Leader Su, may gusto muna akong itanong sayo. Hindi direktang ipinahayag ni Huang Feng ang kanyang opinyon. Sa halip, naghanda siyang magtanong kay Su Pei. Ang kanyang address para kay Su Pei ay nagbago mula kay General Su tungo kay Leader Su. Kung tutuusin, iba na ang pagkakakilanlan niya ngayon. Anong tanong? Sabihin mo sa akin, sabi ni Su Pei. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo, Leader Su. Gusto mo bang ipaglaban ang mundong ito? O gusto mo lang sakupin ang isang bahagi ng teritoryo at hintayin na tumahimik ang mundo at tanggapin ang imperial na utos? Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at nagtanong. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, lahat ng naruroon ay tumingin kay Su Pei. Malinaw, labis din silang nag-aalala sa tanong na ito. Pagkatapos ng lahat, ang naisip ni Su Pei ay nauugnay sa marami sa kanilang mga desisyon sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Su Pei na magtatanong ng ganoon si Huang Feng. Bahagya siyang natigilan bago sinabing, "Siyempre, gusto kong makipagkompetensya sa mga bayani ng mundo." Sa ganitong paraan, bilang isang tao, ang buhay na ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Ito ang dapat nating gawin sa magulong mundong ito. Panipi, nang magsalita si Su Pei, medyo nasasabik ang kanyang ekspresyon. Obviously, hindi lang niya naisip ang tanong na ito ngayon. Matagal na niya itong pinag-isipan. Obviously, hindi siya isang taong handang maging ordinaryo. Kung hindi, hindi niya pipiliin na pamunuan ang kanyang mga tao at maging independyente pagkatapos ng pagkabigo ni Leader Q. Nakahanap na sana siya ng matitirhan sa pag-iisa. Obviously, may sarili pa siyang ideya. Nang marinig ng iba ang mga salita ni Su Pei, maliban kay Huang Feng, nagpahayag din sila ng mga nasasabik na ekspresyon. Ang isang tao ay dapat mamuhay ng isang masiglang buhay. Obvious naman na ayaw nilang mamuhay ng hindi marangal, lalo na noong nasa maayos silang sitwasyon ngayon. Natural, mas ayaw nilang manahimik. Dahil iyon ang iniisip ni General Su, sa palagay ko ay dapat nating samantalahin ang sitwasyon at habulin ang kaaway sa halip na dahan-dahan ang mga bagay, sabi ni Huang Feng. Muling nagningning ang mga mata ni Su Pei. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, "Oh, bakit ganoon ang iniisip ni General Huang?" Kabanata 642. Sinulyapan ni Huang Feng si Su Pei at ang iba pang nakapaligid sa kanya at nakita niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya, kaya sinabi niya, kung gusto lang ni General Su na sakupin ang isang bahagi ng teritoryo, hintayin ang enlistment, at mamuhay ng isang mayamang tao, kung gayon wala na tayong dapat gawin ngayon. Maghintay na lang tayo sa korte ng imperial o sa iba pang puwersa ng mga rebelde upang manalo sa atin sa huling tagumpay. Gayunpaman, sa oras na iyon, maaaring hindi piliin ng kabilang partido na i-enlist tayo. Malaki ang posibilidad na sirain nila tayo. Gayunpaman, kung pipili tayo ng puwersa upang makipag-ayos ng maaga, napakadali pa rin na magpatala, lalo na ng Imperial Court. Huminto si Huang Feng at nagpatuloy, gayunpaman, halatang ayaw ni General Su at ng lahat na mamuhay sa pangkaraniwan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Hindi nila gustong isuko ang magandang sitwasyon sa harap nila ng ganoon kadali.
Kung gayon hindi tayo maaaring tumigil at maghintay. Ang paggaling ay mahalaga, ngunit ang pagpapalawak ay pare-parehong mahalaga. Sa pagsasalita tungkol dito, tumayo si Huang Feng, gumawa ng 2 hakbang at nagsabi, ngayon, maging ang hukbo ng korte ng imperial o iba pang puwersa ng mga rebelde, lahat sila ay nag-iisip ng mga paraan upang palawakin ang kanilang lakas. Sa ganitong paraan lamang maaaring patuloy na tumaas ang kanilang lakas. Hanggat ang mga pinuno ng mga puwersang rebelde ay ambisyoso, hindi sila titigil sa pagpapalawak. Kaya, kung gusto nating huminto ang puwersa ng rebelde, mas mabagal ang sukat ng kanilang orihinal na partido, kaysa sa atin, at ang layunin natin ay ang lumaban para sa mundo, hindi maiiwasan na tayo ay makabangga sa kabilang partido, hindi tayo magiging kalaban nila o mapapasama nila. Ngunit marami na tayong nawalan ng lakas ngayon. Kahit pilitin natin ang ating sarili na palawakin, ito ay napakahirap, sabi ni Sun Liang. Siyempre, gusto rin niyang palawakin ang kanilang lakas. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Napakakaunting mga sundalo na nila ngayon sa kanilang mga kamay. Bagamat ang bilang natin ay mas kaunti kumpara sa dati, ang mga natitirang tao ay nakaranas ng maraming labanan. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mapagkakatiwalaan pa rin. Bagamat ang mga naunang rebelding puwersa ay marami, kasama nila ang matatanda at ang mga bata. Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, hindi ba kailangan pa rin natin ng 20,000 bihag mula sa Western Army? Hanggat kaya natin silang sumuko, hindi gaanong mababawasan ang ating lakas sa pakikipaglaban kumpara sa dati. Panipi, nagliwanag ang mga mata ng lahat nang marinig nila ang mga salita ni Huang Feng. Tama, paano nila makakalimutan ang tungkol sa 20,000 bihag ng Western Army? Bukod dito, ang lakas ng pakikipaglaban ng Western Army ay napakalakas, mas malakas kaysa sa kanila. Kung mapapasuko nila ang mga taong ito, kung gayon ang kanilang lakas ay maaaring hindi lamang bumaba, ngunit tumaas din ng marami. Maaari bang sumuko ang mga taong iyon? Tutal, galing sila sa Imperial Court. Narinig ko lang ang tungkol sa pagre-recruit ng Imperial Court sa mga puwersang rebelde, ngunit hindi ko pa nakita ang mga puwersang rebelde na nagre-recruit ng hukbong imperial, sabi ng isang tao na medyo nag-aalala. Pwede nating subukan, sinabi ni Huang Feng. Bukod dito, narinig ko mula sa Western Army na matagal na silang hindi nababayaran. Ang Imperial Court ay walang pakialam sa kanila. Matagal na silang nagrereklamo tungkol sa Imperial Court, kaya hindi imposible na sila ay sumuko. Para sa maraming mga sundalo, hindi mahalaga kung sino ang kanilang pinaglilangkuran bilang mga sundalo basta't sila ay binabayaran. At saka, ang mga rebelde ay may lakas na ngayon sa mga rebelding imperial, sa mga pamilya ng mga taong iyon, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Oo, sumasang-ayon ako sa mga salita ni General Huang, sabi ni Su Kei. Kung tutuusin, napakaraming bihag. Kung hindi nila sila ni-recruit, sayang. Kailangang malaman ng isa na ang mga taong ito ay sumailalim sa formal na pagsasanay at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa mga puwersang rebelde. Sa makatuwid, natural na naiinggit siya sa lakas na ito. Gayun din, bilang karagdagan sa Western Army, maaari din nating palawakin ang ating lakas militar. Sa karagdagan, bukod sa pag-recruit ng Western Army, hindi natin mapipigilan ang pagpapalawak ng ating hukbo. Bagamat ang mga bagong recruit ay hindi magaling sa pakikipaglaban, maaari silang pumunta sa larangan ng digmaan ng ilang beses. At saka, kahit na gusto nating mag-expand, kailangan nating maingat na pumili ng ating mga kalaban. Sa simula, hindi tayo maaaring pumili ng mga masyadong malakas. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin makakamit ang layunin ng pagpapalawak, kundi pati na rin ang mga epekto. Mas mabuti kaysa sa manatili sa lungsod upang magsanay araw-araw, ang pagkawala ay bahagyang mas malaki. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Chief Su, ngayon ang oras ng kaguluhan, ang buhay ng tao ay hindi gaanong mahalaga hanggat maaari nating bigyan sila ng pagkain at kahit na magbayad, sa palagay ko ay hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa ating mga sundalo. Pagkatapos makainom si Huang Feng ng isang subo ng tubig, nagpatuloy siya sa pagdaragdag. Ang iba, kabilang si Su Pei, lahat ay seryosong nakinig sa pagsusuri ni Huang Feng. Akala nila noong una ay hindi masyadong maganda ang kanilang sitwasyon,
ngunit pagkatapos makinig sa pagsusuri ni Huang Feng, bigla nilang naramdaman na marami silang mga pakinabang. Kung gusto nilang palawakin, hindi ito magiging problema. Tuwang-tuwa si Supi sa kanyang puso. Lihim niyang inisip na hindi niya mali ang paghusga kay Huang Feng. Siya ay talagang isang talento. Tungkol sa problema ng armas, natalo natin ang Western Army at marami ang nakolekta. Sa kasalukuyan, magagamit natin ang mga ito. At saka, mayroon pa ring ilang puwersang rebelde sa paligid natin, o maliliit na puwersa mula sa Imperial Court. Sa ating kasalukuyang lakas tao at armas, dapat sapat na ito. Kung tungkol sa huling problema, maaari nating lutisin ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga samsam sa digmaan, mas marami tayong nasamsam sa digmaan. Kapag dumating ang oras na iyon, dapat nating malutas ang marami sa ating mga problema, patuloy ni Huang Feng. At the same time, after the territory is bigger, we will have more room to maneuver. It will not be like this time. After the defeat in May County, we can only come to Lee County. Kung aatake ulit ang Lee County, wala na tayong matutuluyan. Kung mas malaki ang teritoryo, halatang hindi mangyayari ang problemang ito. Paulit-ulit na tumango ang lahat. Sa kanilang mga puso, sumang-ayon na sila sa mga salita ni Huang Feng. Siyempre, sa papel lang ang sinabi ko. Kung talagang ipapatupad, tiyak na magkakaroon ng problema. Hindi ito magiging kasing dali ng sinabi ko. Gayunpaman, iniisip ko pa rin na ngayon na ang pinakamainam na panahon para mag-expand tayo. Kapag naging malinaw na ang sitwasyon sa labas, mawawalan tayo ng pagkakataon, Huang Feng finally said. Sumasang-ayon ako kay General Huang. Kung hindi tayo lalawak ngayon, ang naghihintay sa atin ay annexation o annihilation na lang. Kahit anong mangyari, hindi ito ang gusto natin. Kaya't maaari lamang nating piliin na magpatuloy sa pagsulong. Nakita ni Supi na tapos nang magsalita si Huang Feng, kaya tumayo siya at sinabi. Noong una, sinusubukan ni Supi na hikayatin ang pinuno ng kalaban dahil ayaw niyang umunlad sa buong araw. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kabilang partido, kaya tiyak na sinuportahan ni Supi ang paglawak sa kanyang puso. Kabanata 643. Bukod dito, tiyak na mas alam ni Supi ang sitwasyon kaysa kay Huang Feng. Kung tutuusin, kararating lang ni Huang Feng, ngunit alam ni Supi na ang mga nakapaligid na probinsya at mga county, pati na rin ang hukbong imperial, ay higit na tiwali kaysa sa naiisip ng mga ordinaryong tao. Karaniwan na sa kanila ang kumain ng walang laman na bayan. Sa makatuwid, ang puwersa ng depensa ay hindi masyadong malakas. Sa gayong mga kalagayan, hindi napakahirap na talunin sila. Ito rin ang dahilan kung bakit hinikayat ni Supi si Leader Qiu na salakayin ang mga nakapaligid na lungsod ng prefectural sa lalong madaling panahon. Kung hindi sila aatake ngayon, maaaring ang korte ng imperial ay makakabawi at haharap sa kanila, o ang mga prefectural na lungsod na ito ay sakupin ng ibang mga hukbong rebelde. Kung ganoon, hindi rin sila magkakaroon ng magandang buhay. Gayunpaman, malinaw na hindi pinakinggan ni Leader Qiu ang opinyon ni Su Pei. Sa huli, hindi man lang siya pumayag na makilala si Su Pei. Paano siya nakikinig sa kanya? Sa makatuwid, ngayong nakita ni Su Pei na nakita din ni Huang Feng ang puntong ito at nasuri pa nga niya ang maraming bagay na hindi niya naisip, napakasaya ni Su Pei. Ang iba pang mga rebeldeng general ng hukbo ay hinikayat din ni Huang Feng. Sumang-ayon ang lahat na palawakin. Gayunpaman, kung paano palawakin at kung saan palawakin ay malinaw na isang problema. Sa aming silangan ay ang May County, na hindi isang problema sa ngayon. Sa aming kanluran ay ang Wu County, na kontrolado ng Imperial Court. Walang gaanong sundalo na nagbabantay doon. Gayunpaman, mayroong isang hukbo ng Imperial Court na nakatalaga sa hindi kalayuan mula sa Wu County. Bagamat ang kanilang target ay isa pang rebeldeng hukbo sa kanluran, tiyak na susuportahan nila kami kapag sinabi namin ang Wu County, Su Pei. Matapos makumpirma na sila ay magpapalawak, ang mga tao ay hindi naghiwa-hiwalay. Nagpatuloy ang pagpupulong, ngunit ang paksa ng talakayan sa pagkakataong ito ay kung paano palawakin at kung anong direksyon ang pipiliin. Alam na ni Su Pei na hindi pamilyar si Huang Feng sa nakapaligid na sitwasyon, kaya personal niyang ipinakilala at sinuri ang sitwasyon. Sa aming hilaga ay isa ring county na kontrolado ng Imperial Court.
Ito ay tinatawag na Liu County. Walang gaanong tropa na nagbabantay dito, at walang mga tropa na nakaistasyon sa paligid nito. Gayunpaman, ang mga pasilidad ng depensa ng lungsod ay mas mahusay, at mayroong isang medyo malawak na moat. Sa aming timog ay isa pang voluntaryong hukbo. Kung nasakop lang nila ang lugar na iyon, ngunit sa orihinal na lugar, nasakop namin ang lugar na iyon, ngayon, parang wala ng ibang paraan. Nagpatuloy si Supay. Kung ganoon, maaari lang nating piliin na pumunta sa Hilaga at salakayin ang Liu County. Tumingin si Son Liang kay Supay at nagtanong. Kahit na salakayin natin ang Liu County, hindi natin masisiguro na ang hukbong nakatalaga sa kanluran ay hindi tutulong sa atin. Pagkatapos ng lahat, kahit na mas malayo sila sa Liu County kaysa Wu County, kung talagang gusto nilang tumulong, magagawa pa rin nila ito, sabi ni Huang Feng. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Pumunta sa timog. Hindi magandang magkaroon ng salungatan sa ibang mga hukbong rebelde ngayon. Sabi ni Son Liang, Sila rin ay mga rebelde. Hindi man sila nag-utos sa isa't isa, iisa ang kanilang layunin. Lahat sila ay gustong maghimagsik laban sa Imperial Court. Bago ibagsak ang Imperial Court, wala silang maraming conflict of interest. Kaya naman, ayaw nilang magkaroon ng conflict sa isa't isa. Sa palagay ko ay hindi sapat na detalyado ang aming impormasyon. Halimbawa, hindi namin alam ang aktwal na bilang ng mga tao sa revolusyonaryong hukbo sa timog na maaaring lumaban sa larangan ng digmaan, ang bilang ng mga garrison sa Liu County at Wu County, ang laki ng hukbo ng Imperial Court na nakatalaga malapit sa Wu County, ang personalidad at gawin ng punong general nito, at maging ang kamakailang mga kilusang ito ng revolusyonaryong mga donasyon, bagay, kaya malinaw na imposible, sabi ni Huang Feng. Sa bagay, hindi naman lubusang nasanay ang hukbong rebelde. Ito ay sapat na mabuti upang sila ay lumaban sa larangan ng digmaan. Hindi nila kailanman naisip ang kahalagahan ng pagtatanong tungkol sa impormasyon ng kabilang partido. Sa makatuwid, mayroong maraming mga bagay na hindi nila alam. Hindi sila gaanong naiiba sa isang bulag. Kapag malapit na ang kalaban o kapag nakarating na sila sa lungsod ng kabilang partido ay magtatanong sila tungkol sa ilang impormasyon. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay madalas na hindi malinaw. Sa makatuwid, syempre, nang itanong ni Huang Feng ang tanong na ito, walang sinuman sa rebelding hukbo na naruroon ang nakakaalam ng mga detalye. Kahit si Supay ay hindi alam. Ito rin ang nagpaunawa sa kanya ng pagkakaiba sa pagitan ng hukbong rebelde at ng regular na hukbo. Magpapadala ako ng mag-iimbestiga agad. Sabi ni Supay. Anuman ang mangyari, alam din niya ang prinsipyo ng pagkilala sa sarili at pagkilala sa kaaway upang maging matagumpay sa isang daang laban. Gayunpaman, hindi siya ang pinuno ng rebelding hukbo dati. Sa makatuwid, wala siyang awtoridad na makitungo sa maraming organisasyon. Natural, iba na ngayon. Iyon ay tiyak. Bukod dito, ang mas detalyadong impormasyon, mas mabuti. Sa katunayan, ang mundo ay napakagulo ngayon. Napakadaling makalusot sa ilang mga tao sa mga lugar na ito. Tanging kapag nakakuha tayo ng kapakipakinabang na impormasyon, maaari nating mas mahusay na husgahan kung saan ang susunod na pupuntahan, sabi ni Huang Feng. Nagkataon na sa panahong ito, maaari nating isama ang Western Army at sanayin ang bagong hukbo. Bagamat na pagkasunduan ng lahat na magpatuloy sa pagpapalawak, hindi ito nangangahulugan na maglulunsad sila ng pag-atake ngayon o bukas. Kaya lang may mga plano at plano sila sa bagay na ito. Bago ang tunay na pagpapalawak, maraming bagay ang dapat gawin. Tumango si Supay. Halatang naiintindihan niya ang puntong ito. Marami pa ring gawaing paghahanda ang dapat gawin bago umalis ang hukbo, kabilang ang pagpapakilos ng digmaan, ang koleksyon ng mga probisyon, at iba pa. Sa makatuwid, maraming bagay ang dapat gawin. Pagkatapos nito, nag-usap sandali ang lahat at nakumpirma ang mga kaayusan sa trabaho para sa susunod na yugto ng panahon. Noong una, gustong bigyan ni Supay si Huang Feng ng higit pang mga responsibilidad. Gayunpaman, siya ay tinanggihan ni Huang Feng. Hindi siya masyadong magaling sa pag-oorganisa at pagsasanay sa bagong hukbo at pagsasama ng hukbong kanluranin. Kung tungkol sa pagtatayo ng bagong departamento, hindi siya masyadong interesado. Hindi siya masyadong mahilig sa awtoridad dito. Mas mabuting ibigay ang mga pagkakataong ito sa iba.
Alam din ni Supei ang iniisip ni Huang Feng, kaya hindi niya ito pinilit. Sa panahong ito, hinayaan niya si Huang Feng na gawin ang sarili niyang mga bagay. Ipapaalam niya sa kanya ang tungkol sa mga bagay sa kanyang panig. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang patio, malapit na ang tanghali, hinihintay na siya ni Ning Wushuang na sabay na kumain. Pagkatapos ng nangyari kagabi, hindi na kinailangan ni Ning Wushuang na sadyang lumayo kay Huang Feng. O tama, Wushuang, nasaan ang iyong ina? May balita na ba? Habang kumakain, biglang nagtanong si Huang Feng. Alam na niya ngayon na ang ama ni Ning Wushuang ay pinatay ni Mr. Go. Gayunpaman, ang kanyang ina ay hindi namatay sa oras na iyon. Kakahiwalay lang niya kay Ning Wushuang mamaya. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, si Ning Wushuang ay natigilan saglit. Pagkatapos, malungkot niyang sinabi, nawawala. Nabalitaan ko mula kay Xiao Kui na ang mga babae sa aming pamilya ay ipinadala lahat sa malalaking lungsod upang ibenta ni Mr. Go. Naiwan ang mga kabataan at magagandang babae na tulad niya. Malinaw na nais ni Mr. Go na kumita ng mas maraming pera hanggat maaari, kaya gagamitin niya ang lahat ng mga mapagkukunan upang kumita ng pera. Kabanata 644. Huwag kang mag-alala, tutulungan talaga kitang mahanap ang nanay mo. Inaliw siya ni Huang Feng. Tumango si Ning Wushuang. Bagamat nagtiwala siya kay Huang Feng, alam din niya kung gaano kahirap maghanap ng babaeng nabenta sa magulong mundong ito. Si Huang Feng ay muling nagdalamhati tungkol sa pagkahuli ng impormasyon sa panahong ito. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang awtoridad sa revolusyonaryong hukbo. Hindi imposible para sa kanya na makakuha ng isang tao na mag-imbestiga sa ina ni Ning Wushuang. Alright, naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin in the future? Tanong ni Huang Feng kay Ning Wushuang. Ano? Bagamat masama pa rin ang mood ni Ning Wushuang, natigilan pa rin siya sa tanong ni Huang Feng. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang reaksyon ni Ning Wushuang at naalala niya na ito ang sinaunang panahon kung saan ang mga lalaki ay nakahihigit sa mga babae. Hindi ito ang modernong panahon kung saan ang mga lalaki at babae ay pantay. Sa space-time na ito, hindi basta-basta nakikilala ng mga babae ang kabaligtaran na kasarian bago ikasal. Mag-asawa man sila, hindi nila basta-basta maipapakita ang kanilang mga mukha sa publiko. Maliban kung ito ay isang napakahirap na pamilya at nangangailangan ng isang babae upang tumayo at suportahan ang pamilya, mayroong isang babae na tatayo at susuporta sa pamilya. Hanggat may kakayahan ng mga lalaki sa pamilya, hindi nila hahayaang ipakita sa publiko ang kanilang mga asawa. Kailangan lamang ng mga babae na manatili sa bahay at alagaan ang kanilang asawa at mga anak. Sa makatuwid, hindi na nila kailangang isipin kung ano ang gusto nilang gawin sa hinaharap. Kailangan lang nilang magpakasal sa isang mabuting lalaki. Si Ning Wushuang ay ipinanganak sa isang malaking pamilya. Itinuro din sa kanya na ang mga lalaki ay mas mataas kaysa sa mga babae. Ang mga kaisipang ito ay mas seryoso pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, napuno ng mga kaisipang ito ang kanyang puso. Gusto lang niyang alagaan ang kanyang asawa at mga anak. Wala man lang siyang naisip na lumabas para magtrabaho. Sa makatuwid, hindi naintindihan ni Ning Wushuang ang ibig sabihin ni Huang Feng. Ang ibig kong sabihin ay, gusto mo bang laging manatili sa bahay sa hinaharap? May gusto ka bang gawin? Sabi ni Huang Feng, may gagawin. Ano ang magagawa ko? Walang kumpiyansa na sabi ni Ning Wushuang. Hindi ba ang pamilya mo ay nasa negosyo ng tela? Maaari mong ipagpatuloy ang paggawa nito. Kung hindi, hindi ka ba magsasawa na manatili sa bahay buong araw? Sabi ni Huang Feng, no, I can do some needlework kapag wala akong gagawin. I can chat with Xiao Kui. I've been obsessed with cooking recently, so I've been practicing, sabi ni Ning Wushuang. Pagdating sa pagluluto, puno ng interes ang mukha ni Ning Wushuang. Ang kabiguang magluto sa unang pagkakataon ay isang dagok sa kanya. Ngayon, siya ay nagsusumikap upang matuto. Medyo natahimik si Huang Feng. Nakita niya na si Ning Wushuang ay talagang walang gaanong interes sa aspetong ito. Sa una, kung hindi payag si Ning Wushuang, hindi niya sana siya pinilit. Gayunpaman, kung hindi niya ito gagawin, maaaring hindi na sila magkita sa hinaharap. Wushuang, kung sinabi kong gusto kong subukan mong magnegosyo, papayag ka ba? Tanong ni Huang Feng.
Gusto mo magnegosyo ako? Sige, talagang matututo akong mabuti. Nang marinig ni Ning Wushuang na gusto siya ni Huang Feng na magnegosyo, agad siyang pumayag. Pero kung ganun, I'll have to appear in public. Will you mind? Natakot si Ning Wushuang na magkaroon ng ibang iniisip si Huang Feng. Kung tutuusin, kung magnenegosyo siya, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung magpapakita siya sa publiko buong araw, hindi ito makakabuti para sa kanyang reputasyon. Malinis ang budi niya, kaya wala siyang pakialam. Gayunpaman, natatakot siyang baka mag-isip ng sobra si Huang Feng. Bakit ako? Sabi ni Huang Feng. Sa modernong panahon, normal na sa mga babae ang magtrabaho at magnegosyo. Bakit iisipin ito ni Huang Feng? At saka, naalala mo ba na sinabi ko sa iyo noon na baka kailangan kong umalis sa lugar na ito sa hinaharap? Naalala ko, aalis ka ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Ning Wushuang. Pwede mo ba akong isama? I don't know if I can take you with me for now. Sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit hindi kita maisama, madalas pa rin tayong magkita. However, the prerequisite is that you have to do business. Moreover, you have to be in charge of the business under my name. Kaya ganyan. Naunawaan ni Ning Wushuang kung bakit gusto ni Huang Feng na matutunan niya kung paano magnegosyo. Bukod dito, kahit na hindi siya makakasama ni Huang Feng, makabubuting makita siya ng madalas. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Ning Wushuang kung bakit ayaw siyang isama ni Huang Feng. Paano kaya madalas silang magkita? Actually, kung ayaw mong magpakita sa publiko, makakahanap ka ng taong pinagkakatiwalaan mo na tutulong sa iyo. You just have to be in charge of the overall situation behind the scenes. Sabi ni Huang Feng. Hinayaan niya si Ning Wushuang na mahanap ang ganoong tao at hindi ang kanyang sarili. Ito ay dahil mas nagtiwala si Huang Feng kay Ning Wushuang at makakatagpo siya sa villa. Yung iba naman, halatang ayaw niyang sabihin ang sikreto niya. Kung makakita ng ganoong tao si Ning Wushuang, ang kabilang partido ang mananagot para kay Ning Wushuang, at hahanapin siya ni Ning Wushuang. Sa ganitong paraan, magiging ligtas ito. Tumango si Ning Wushuang. Kung anong negosyo ang gusto mong gawin, ikaw na ang bahala. In the future, kahit umalis ako, hanggat andito pa ang Revolutionary Army, walang mambo-bully sa'yo. Sabi ni Huang Feng. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap para sa Revolutionary Army. Inaasahan niya na pagkatapos niyang umalis, patuloy nilang asikasuhin si Ning Wushuang at ang kanyang negosyo dito. Let's do the cloth business first. Bagamat wala akong masyadong alam tungkol dito, narinig ko ang aking ama na pinag-uusapan ito noon. Kaya, mayroon pa rin akong contact dito. Nag-isip sandali si Ning Wushuang at sinabi, Okay, you can get in touch with the business partners of your previous family. If there's anything you need my help with, don't hesitate to tell me. Sabi ni Huang Feng. Tumango si Ning Wushuang. Ngayon, ang Ning family ay binawi ni Leader Qiu. Maliban sa ilang koneksyon, wala nang iba pa. Sa oras na ito, kung gusto nilang magnegosyo, maaari lamang silang umasa kay Huang Feng. Masasabing kung ang bagong negosyong ito ng tela ay ilagay sa ilalim ng pangalan ni Huang Feng, walang anumang pagtutol si Ning Wushuang. Bukod dito, ito ay nauugnay sa kung siya at si Huang Feng ay maaaring magkita sa hinaharap. Pagkatapos kumain, naging abala si Ning Wushuang. Noong una, hindi siya masyadong interesado sa pagnenegosyo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tradisyonal na babae. Gayunpaman, dahil gusto ni Huang Feng na gawin niya ito, at ito ay may kaugnayan sa kung makikilala ba niya si Huang Feng sa hinaharap, kahit na hindi niya ito gusto, buong puso pa rin na isinuko ni Ning Wushuang ang kanyang sarili dito. Habang natututo si Ning Wushuang kung paano magnegosyo at kumonekta sa mga dating koneksyon ng pamilya, hindi rin nakaimik si Huang Feng. Nagpalitan siya ng pera sa pamamagitan ng storage box. Ang perang ito ay ang kanyang unang puhunan. Bagamat nakagawa siya ng maraming kontribusyon sa revolusyonaryong hukbo, ang revolusyonaryong hukbo ay medyo mahirap pa rin. Kahit na gusto siyang gantimpalaan ni Su Pei ng kaunting pera, hindi ito magiging labis. Sa makatuwid, maaari lamang umasa si Huang Feng sa kanyang sarili. Gayunpaman, halatang hindi nakalimutan ni Su Pei ang kanyang pangako kay Huang Feng. Kabanata 645.
Bagamat hindi maibigay ni Supi si Huang Feng ng higit na direktang suportang pinansyal, hindi siya nagpahuli sa ibang aspeto. Binigyan na ni Supi si Huang Feng ng ilang tindahan sa Mei County at Li County, gayon din ang ilang iba pang bayan na inookupahan ng Revolutionary Army. Ang mga orihinal na may-ari ng mga tindahang ito ay maaaring napatay sa digmaan o sumuporta sa mga kaaway ng revolusyonaryong hukbo. Ngayon, oras na para sa Revolutionary Army na ayusin ang iskor. Ang mga tindahang ito ay kinumpiska at kinumpiska. Sa makatuwid, ang mga tindahang ito ay kasalukuyang walang may-ari. Ibinigay ni Supi ang mga tindahang ito kay Huang Feng upang suportahan ang negosyo ni Huang Feng. Sa mga tindahang ito at ilang koneksyon mula sa pamilya ni Ning Wushuang, ang negosyo ng tela sa ilalim ng kontrol ni Huang Feng ay nagsimula ng napakabilis. Partikular na sinuportahan ni Supi si Huang Feng. Dahil dito, ang mga bagong bukas na tindahan ni Huang Feng ay naging maayos sa simula. Walang nang ahas na sumalungat o gumawa ng gulo. Tungkol naman sa network ni Ning Wushuang, wala masyadong tao ang sumuporta sa kanya sa simula. Kung tutuusin, babae lang siya. Sa panahong ito kung saan ang mga lalaki ang pinakamakapangyarihan, wala talaga siyang kalamangan. Gayunpaman, nang malaman ng mga taong ito na si Huang Feng ang nasa likod ni Ning Wushuang, lahat sila ay nagbago ng isip at nagkusa na makipagtulungan kay Ning Wushuang. Nag-alok pa sila ng mas magandang termino para sa pakikipagtulungan kaysa ginawa nila para kay Ning Zihao. Hindi sila nang ahas na maliitin o linlangan si Ning Wushuang kahit kaunti. Ito ay nagbigay daan kay Ning Wushuang, na kasisimula pa lamang at walang gaanong karanasan, na matuto at makaipon ng karanasan ng mahinahon. Sa mga sumunod na araw, abala sina Huang Feng at Ning Wushuang sa pagbubukas ng mga tindahan at pagnenegosyo. Dahil kay Huang Feng, naging maayos ang kanilang negosyo sa simula. Sa makatuwid, ito ay nabuo ng napakabilis. Bagamat hindi nagtagal, nakagawa na sila ng pangalan para sa kanilang sarili sa ilang mga county. Ang ikinagulat ni Huang Feng ay nang ang lingkod ni Ning Wushuang, si Xiao Kui, ay tumulong kay Ning Wushuang sa mga bagay-bagay, nagpakita siya ng magandang talento sa negosyo. Siya ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga lumang fox na iyon na nasa negosyo sa mahabang panahon. Kung ikukumpara kay Ning Wushuang, mas magaling siya. Dahil dito, mas nakaka-relax si Ning Wushuang. Malaki rin ang interes ni Xiao Kui sa negosyo. Sa makatuwid, pagkatapos na mag-usap sina Ning Wushuang at Huang Feng, nagpasya silang dalawa na suportahan si Xiao Kui. Kailangan lang nilang maging behind the scenes. Lalo na si Ning Wushuang. Sinasadyang nilinang ni Huang Feng ang kamalayan ng pagiging isang malaking boss sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon siya ng maraming negosyo sa space-time na ito sa hinaharap. Kailangang magkaroon ng ganitong kamalayan si Ning Wushuang sa aspetong ito. Para naman kay Xiao Kui, walang problema sa katapatan. Lumaki siya sa Ning residence at nagkaroon ng napakagandang relasyon kay Ning Wushuang. Sa makatuwid, parehong lubos na nagtiwala sa kanya sina Huang Feng at Ning Wushuang. Dahil dito, mas maipakita niya ang kanyang talento. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na nasisiyahan si Huang Feng sa paggawa lamang ng isang simpleng negosyong tela. Sinabi niya kina Ning Wushuang at Xiao Kui ang tungkol sa ilan sa kanyang mga konsepto ng disenyo sa totoong mundo. Ang mga advanced na disenyong iyon ay lubos na nakaakit kina Ning Wushuang at Xiao Kui. Tutal babae pa naman silang dalawa. Wala silang masyadong pagtutol sa magagandang damit na ito. Matapos malaman ang mga konsepto ng disenyong ito, mas nanabik si Xiao Kui na isabuhay ang mga ito. Sa makatuwid, sa loob lamang ng ilang araw, lumitaw sa space-time na ito ang ilan sa mga changsam, pleated na palda, at maging mga bra na makikita lamang sa totoong mundo. Gayunpaman, mabilis silang naging tanyag sa ilang mga county na sinakop ng hukbong rebelde. Bagamat hindi nasira ang mga bra dahil sa konsepto, marami pa ring kababaihan ang handa na palihim na magsuot ng mga damit na ito na maaaring magpakita ng kanilang mga figure sa kanilang sariling mga silid. Dahil sa kanyang relasyon kay Huang Feng, kadalasang nakipag-ugnayan si Ning Wushuang sa ilan sa mga pamilyang may mataas na uri sa ilang mga county. Si Ning Wushuang ay orihinal na mula sa isang malaking pamilya, kaya walang problema sa pakikipag-usap sa mga taong ito. Sa makatuwid, mabilis niyang itinaguyod ang mga bagong damit na ito. Minsan, siya na mismo ang gumanap bilang isang modelo. Napakaganda ng kanyang figure.
Nang suotin niya ang damit, napakaganda nito. Sa makatuwid, ang mga babaeng iyon ay walang gaanong pagtutol sa mga damit na ito. Sa maikling panahon, ang tela at mga damit na nasa ilalim ng kontrol ni Huang Feng ay sumikop sa halos lahat ng pamilihan sa ilang mga county. Bukod dito, nagkaroon ng trend ng patuloy na pagpapalawak. Sa panahong ito, hindi nag-idle si Su Pei. Nagpadala siya ng mga tao upang patuloy na magtanong tungkol sa mga balita ng mga nakapaligid na county. Parami ng parami ang ibinalik na impormasyon, na nagbigay daan sa kanya upang mas maunawaan ang nakapaligid na kapaligiran. Bilang karagdagan, ang pangangalap ng Western Army ay hindi tumigil. Hindi mali ang hula ni Huang Feng. Bagamat ang ilan sa Western Army ay nag-atubiling at ang ilan ay tumanggi, karamihan sa kanila ay sumang-ayon na sumali sa hukbong rebelde sa huli. Ito ay lubos na nagpapataas ng lakas ng rebeldeng hukbo sa ilalim ng kontrol ni Su Pei. Dahil ang kapangyarihang panlaban ng Western Army ay mas malakas kaysa sa hukbong rebelde, ang kasalukuyang kapangyarihang labanan ng rebeldeng hukbo ay hindi mas mababa sa hukbong rebelde sa ilalim ng kontrol ni Leader Q. Ang pangangalap ng bagong hukbo ay hindi tumigil. Kasabay nito, ito ay napakakinis. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magulong mundo ngayon. Maraming tao ang nagsimulang magutom. Upang mabusog ang kanilang sikmura, ang pagsali sa hukbong rebelde ay isang magandang ideya. Gayunpaman, kailangan pa ring pagbutihin ang lakas ng pakikipaglaban ng bagong hukbo. Upang magamit sila ng husto, kailangan ng mas maraming pagsasanay at higit pang mga laban. Sa panahong ito, si Huang Feng ay abala sa sarili niyang negosyo. Hindi niya gaanong pinansin ang pagre-recruit ng bagong hukbo o ng Western Army. Naunawaan nito si Su Pei at ang iba pang mga general na talagang walang pakialam si Huang Feng sa mga karapatang ito. Gusto lang niyang kumita ng pera. Dahil dito, lihim na gamaan ang loob ng maraming tao. Kasabay nito, mas sinuportahan nila si Huang Feng. Si Huang Feng ay may kakayahan at walang ambisyong lumaban para sa kapangyarihan. Ang gayong tao ay ang pinakamahusay na kasama para sa kanila. Sa makatuwid, ang prestihiyo ni Huang Feng sa mga general ay hindi sinasadyang tumaas. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Feng. Bagamat alam ni Su Pei na walang ambisyon si Huang Feng na lumaban para sa kapangyarihan, talagang gamaan ang loob niya nang makitang hindi siya nakikilahok sa mga bagay na ito. Kasabay nito, nagpasya siyang asikasuhin ang negosyo ni Huang Feng sa hinaharap. Makalipas ang kalahating buwan, muling nagtipon si Huang Feng at ang iba pang mga general ng rebeldeng hukbo sa panawagan ni Su Pei. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan nila ang susunod na plano ng aksyon. Sa kalahating buwang ito, marami silang ginawang trabaho. Oras na para magpatuloy sa susunod na hakbang ng plano. Sa wakas ay isinantibi muna ni Huang Feng ang mga bagay na pinag-uusapan at muling itinuon ang kanyang isip sa digmaan. Kung tutuusin, kung mas malaki ang teritoryo ng hukbong rebelde, mas magiging maganda ang kanyang negosyo. Kabanata 646. Sa pagkakataong ito, muli kong tinipon ang lahat para pag-usapan ang susunod nating mga plano sa pagpapalawak. Sa silid ng pagpupulong, si Su Pei ay nakaupo sa yulunan ng mesa, at ang nakaupo sa ibaba niya ay si Huang Feng. Siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa revolusyonaryong hukbo. Bagamat hindi siya nakilahok sa mga gawain ng revolusyonaryong hukbo kamakailan, walang sino man ang maaaring baliwalain ang kanyang pag-iral. Naging maayos kami sa panahong ito, sabi ni Su Pei na may ngiti sa kanyang mukha. Karamihan sa Western Army ay inkorporada, at ang bagong hukbo ay nagsimula na sa pagsasanay. Masasabing patuloy na tumataas ang lakas ng pakikipaglaban nitong revolusyonaryong hukbo. Tulad ng para sa May County, bagaman ito ay dumaan sa dalawang digmaan at malubhang na pinsala, ito ngayon ay inaayos, at ang sitwasyon sa pagbawi ay hindi masama. Ito ay higit sa lahat dahil sina Su Pei at Huang Feng, ang dalawang pinakamataas na pinuno ng revolusyonaryong hukbo, ay may parehong saloobin sa mga lokal na tao. Hindi nila labis na ginugulo ang mga tao. Sa ganitong paraan, nakatanggap ang revolusyonaryong hukbo ng higit na suporta mula sa mga lokal na tao, at naging maayos ang kanilang gawaing pagbawi. Kasabay nito, ang impormasyon tungkol sa iba pang mga lugar ay iniulat pabalik. Ayon sa intelihensya na nakuha namin, mayroong 20,000 garrison troops na nakaistasyon sa Wu County sa kanluran ng amin.
Gayunpaman, dahil sa seryosong sitwasyon ng pagkuha ng walang laman na sweldo, ito ay kadudadadang kung mayroon pa ring 10,000 Imperial troops doon. Gayunpaman, mga 20 milya ang layo mula sa county na iyon, mayroong isang troop ng tigre na tinatawag na Itzbad Kaparing Army, hindi ang Imperial na hukbo, at mas mabuti pa ito kaysa sa dating hukbong kanluranin ay tinatawag na Wei Guang, ngunit hindi siya ang pinunong commander ng Roaring Tiger Army. Ang mga pagsisikap ng revolusyonaryong hukbo sa panahong ito ay nagbunga ng ilang resulta. Patuloy silang nakakuha ng impormasyon tungkol sa nakapaligid na militar. Kasabay nito, nagsagawa rin sila ng ilang pananaliksik sa ilan sa mga pangunahing general. Bagamat hindi nila masyadong alam dahil sa kakulangan ng oras, kumpara sa dati, ito ay napakahusay. Ang Roaring Tiger Army na ito ay may humigit kumulang 80,000 katao. Dumating sila dito upang sakupin ang isa pang Revolutionary Army sa Timog Kanluran sa atin. Ang pinuno ng Revolutionary Army na ito ay tinatawag na Ding Wenqiang. Nabalitaan ko na siya ay isang scholar na may ilang literary talent. Ang sukat daw ng Revolutionary Army na ito ay 400,000. Gayunpaman, tansya ko na ang aktwal na lakas ng labanan ng Revolutionary, higit sa 150, higit sa lakas ng revolusyon ay dapat ang Army at ang Roaring Tiger Army ay medyo magkaiba. Sa makatuwid, kahit na may pagkakaiba sa mga numero sa pagitan ng dalawang panig, mahirap sabihin kung sino ang mananalo kung talagang lalaban sila, patuloy ni Su Pei. Lahat ay nakinig ng mabuti. Ang revolusyonaryong hukbo ni Ding Wenqiang ay mayroong 150,000 katao, kaya't ang kanilang lakas ay dapat na mas malakas kaysa sa kanila. Bagamat isinama nila ang Western Army at nagsanay ng isang bagong hukbo, ang kanilang kabuoang lakas ay hindi pa rin lalampas sa 100,000 katao. Sa makatuwid, sila ay nasa 100 sa mga tuntunin ng mga numero. Gayunpaman, ang paghahambing ng dalawang panig, ang panig ni Huang Feng ay walang mga pakinabang. Iyon ay, ang kanilang Revolutionary Army ay bihasa pa rin sa pakikipaglaban. Nagkaroon sila ng karanasan sa malawakang pakikipaglaban sa hukbo ng korte ng imperial. Bukod dito, mayroon ding mga tropa ng Imperial Court. Sa panig naman ni Ding Wenqiang, medyo mababa sila sa aspetong ito. Tungkol sa Liu County sa aming hilaga, ang aktwal na bilang ng mga hukbong garrison doon ay humigit kumulang 15,000. Gayunpaman, dahil ang sweldo at sweldo ng militar ay hindi na ipamahagi sa oras, ang pagsasanay doon ay masyadong maluwag. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang lakas ng pakikipaglaban na maipapakita nila. Gayunpaman, mayroong isang bundok malapit sa Liu County, kaya maraming mga bato ang mag-imbak sa lungsod, kung tayo ay maaaring magdulot ng kaguluhan, nagpatuloy si Su Pei. Napakalinaw ng lahat tungkol sa papel na maaaring gampanan ng mga bato sa isang labanan sa pagkubkob. Pagkatapos ng lahat, nakipag-usap sila sa Western Army sa ganitong paraan dati. Ang mga nanatili sa county ay pawang mga tropa ng korte ng imperial. Ang mga armas doon ay tiyak na mas malakas kaysa sa nakaraang revolusyonaryong hukbo, at tiyak na magkakaroon ng maraming mamamana. Sa ganitong paraan, ang lakas na maipapakita nila sa pagtatanggol sa lungsod ay magiging napakalakas. Nakita ni Su Pei na hinuhukay na ng lahat ang kanyang balita, kaya huminto muna siya saglit bago nagpatuloy, kung tungkol sa ating timog, ito ay inookupahan din ng isang Revolutionary Army. Gayunpaman, ang lakas ng pakikipaglaban ng Revolutionary Army na ito ay napakahina. Nagawa lamang nilang sakupin ang county na iyon dahil may mga especially iya sa county na iyon. Maraming tao sa county ang hindi nasisiyahan sa mga opisyal ng county, na kayang sakupin ang county na iyon. Ang Revolutionary Army ngayon ay nag-aangkin na mayroong 30,000 katao, ngunit sa tansya ko ay wala pang 10,000 ang talagang makakalaban. Karamihan sa kanila ay walang gaanong armas. Pagkatapos na ipaliwanag ang sitwasyon sa tatlong panig, hindi pa rin naiintindihan ng lahat. Ang mga kalaban sa timog ang pinakamadaling harapin. Gayunpaman, ang Revolutionary Army naman ang sumikop sa lugar na iyon. Kung aatakihin nila ang Revolutionary Army ngayon, maaari silang tingnan bilang mga kaaway at ihiwalay ng iba pang mga koponan ng Revolutionary Army. Ang mga kaaway sa kanluran ang pinakamahirap harapin. Hindi dahil sa mahigpit ang depensa ng Wu County, ngunit mahirap harapin ang Tiger Roaring Army sa labas ng Wu County.
Bagamat ang kanilang target ay ang Revolutionary Army ni Ding Wenqiang, kung aatakehin ang Wu County, malamang na hindi sila uupo at walang gagawin. Tulad ng para sa Liu County sa Hilaga, kahit na ang depensa nito ay hindi masyadong malakas, mayroon itong kalamangan sa mga tuntunin ng depensa. Sa makatuwid, hindi ito masyadong mahirap harapin. Maari man nilang kunin ito, malamang na magdusa sila ng maraming pagkalugi. Pagkatapos magsalita ni Su Pei, hindi siya nagmamadaling humingi ng opinyon ng lahat. Sa halip, tahimik niyang hinintay na matuno ng lahat ang balita. Sa ganitong paraan, maaari silang mag-isip ng ilang mga countermeasure. Iniisip din ni Huang Feng ang direksyon ng pag-atake. Sa kanyang opinyon, mas pabor siya sa pag-atake sa timog. Pagkatapos ng lahat, ang depensa doon ay ang pinakamahina. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay inookupahan ng Revolutionary Army kung tutuusin. Nang walang magandang dahilan, talagang mahirap para sa kanila na gumawa ng isang hakbang. Habang iniisip ito ng lahat, biglang pumasok ang isang nasasakupan upang iulat na ang Revolutionary Army sa Timog ay nagpadala ng isang emisaryo at gustong makita si Su Pei. Bakit may pinadala sila dito? Baka gusto nilang bumuo ng offensive at defensive alliance sa atin. Medyo naguluhan si Su Pei. Ang iba naman, hindi nila mahulaan kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, kahit na lahat sila ay bahagi ng revolusyonaryong hukbo, karaniwan ay hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Walang gustong magpasakop sa iba. Ito ay karaniwang problema sa revolusyonaryong hukbo, lalo na sa mga karaniwang mahirap. Pagkatapos ng biglaang pagkakaroon ng kapangyarihan, paano sila magiging handa na tanggapin ang pamumuno ng iba? Papasukin mo siya, sabi ni Su Pei. Hindi nagtagal, pumasok ang emisaryo. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagpasimangot sa mga general ng revolusyonaryong hukbo na naroroon. Ito ay dahil ang taong iyon ay may mukha na puno ng kayabangan. Nang tumingin siya sa lahat, halos nakatingin siya sa kanyang ilong. Masyado lang siyang mayabang. Maging si Huang Feng ay medyo naiinis sa kanyang pag-uugali. General Su Pei, tama ba? Nais ng aking pinuno na sabihin ko sa iyo na dalhin ang iyong mga tao sa lalong madaling panahon at tanggapin ang aming muling pagsasaayos. Sa hinaharap, makinig sa mga utos ng ating pinuno. Kung hindi, mag-ingat na magdala kami ng mga tao para sirain ka. Pagkatapos makita ng taong iyon si Su Pei, hindi na niya hinintay na magsalita si Su Pei at direktang nagsalita ng malakas. Kabanata 647. Biglang bumagsak sa kakaibang katahimikan ng eksena. Walang inaasahan na ang espesyal na sugo ay magsasabi ng ganoong bagay. Saglit na hindi sila makapag-react. Gayunpaman, ang espesyal na sugo ay malinaw na hindi nag-isip. Sa kanyang opinyon, halatang takot ang mga taong ito sa kanyang aura. Sa susunod na segundo, ituturing nila siya bilang isang kilalang panauhin. F*** ang iyong ina. Si Wang Danyo, na nag-react, ay hindi tinatrato siya bilang isang natatanging panauhin tulad ng iniisip ng espesyal na sugo. Sa halip, galit siyang nagmura at agresibong naglakad palapit sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo? Ang espesyal na sugo ay bahagyang natakot kay Wang Danyo. Medyo namutla ang mukha niya habang nagsasalita. F*** ang iyong ina. Muling nagmura si Wang Danyo. Pagkatapos, diretso niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ang espesyal na sugo, dahilan upang matamba ito sa lupa. Malamig na tiningnan ni Su Pei ang mga kilos ni Wang Danyo. Sa simula, hindi niya pinigilan ang mga aksyon ni Wang Danyo. Hanggang sa sinipan ni Wang Danyo ang espesyal na sugo ay nagsalita ito upang ihinto ang susunod na aksyon nito. Pinandilatan ni Wang Danyo ang espesyal na sugo at bumalik sa dati niyang posisyon ng ayaw. Ang espesyal na sugo ay mayroon pa ring matagal na takot. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ni Wang Danyo ay medyo nakakatakot. Gayunpaman, ang mga salita ni Su Pei ay nagparamdam sa espesyal na sugo na si Su Pei ay natatakot at handa siyang tanggapin ang kanilang muling pagsasaayos. Kaya naman, tumingin siya kay Su Pei at sinabing, General Su, hindi alam ng iyong nasasakupan kung ano ang makakabuti para sa kanya. Dapat siyang maparusahan ng husto. Kung hindi, kung ang bagay na ito ay kumalat pabalik, ang aming pinuno ay hindi magiging masaya. Panipi,
Nang marinig ang kanyang mga salita, labis na nagalit si Wang Danyo na malapit nang lumabas ang usok sa kanyang mga butas ng ilong. Pinandilatan din ng ibang mga general ng rebelde ang espesyal na sugo. Malinaw, ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa lahat ng naruroon. Mr. Special Envoy, how my subordinate should be managed is my business. You don't have to worry about it. Tsaka bumalik ka at sabihin mo sa leader mo na opinyon niya ito. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtanggap. Tumingin si Supi sa espesyal na sugo at sinabi. Kahit galit na galit siya, iba ang pagkakakilanlan niya. Ang kanyang mga salita at kilos ay kumakatawan sa 10,000 mga rebelding sundalo sa likod niya. Kaya naman, natural na nakatago ang marami sa kanyang mga emosyon. Ang mga salita ni Supi ay nagpatigil sa espesyal na sugo. Nang pigilan ni Supi si Wang Danyo ngayon, naisip niya na si Supi ay natatakot at hindi siya nang ahas na saktan sila. Hindi niya inaasahan na direktang tatanggihan siya ni Supi nang hindi man lang ito iniisip. General Su, hindi mo ba isa sa alang-alang ito? Pinapayuhan ko kayo na huwag magmadaling magdesisyon. Kung tutuusin, ang kanyang desisyon ay makakaapekto sa marami sa mga rebelding kapatid. Panipi, who the F*** is your brother? Muling nagmura si Wang Danyo. There's no need to consider. Nakapagdesisyon na ako. You can go back and reply. Muling tinanggihan ni Supei. Okay, nang makitang nakapagdesisyon na si Supei, hindi na siya sinubukan ng espesyal na sugo na hikayatin pa siya. Bago siya dumating, marami sa kanila ang pabor sa direktang pag-atake sa lugar na ito. Gayunpaman, nais ng pinuno na isama ang mga rebelding sundalong ito, kaya ipinadala niya ang espesyal na sagong ito upang subukan at tingnan kung maaari niyang isama ang mga ito. Kung hindi ito gumana, hindi pa huli ang lahat para umatake. Kaya naman, nang makitang tumanggi si Supei, hindi na siya sinubukan ng espesyal na sugo na hikayatin siya. Dahil nakapagdesisyon na si General Su, magkita tayo sa larangan ng digmaan. Column. Pagkatapos magsalita ng Special Envoy, tumalikod na siya at umalis. Hindi man lang niya binati si Supei. Talagang hindi niya inilagay si Supei sa kanyang mga mata. Nagalit ito sa ibang mga general. Pagkatapos ng lahat, si Supei ang kanilang pinuno. Nadama nila na si Supei ay hindi pinapansin ng ganito, at naramdaman din nila na nawalan sila ng mukha. Pagkaalis ng espesyal na sugo, malakas na hinampas ni Supei ang mesa. Ito ay mapangahas. Talagang galit na galit si Supei. Ang rebelding hukbong ito ay masyadong nakakagalit at masyadong mayabang. Pinipigilan lang niya ito. Sa katunayan, ang galit sa kanyang puso ay hindi bababa sa galit ni Wang Danyo at ng iba pa. Leader, huwag na nating pag-usapan. Punta na tayo sa South. Di ba gusto nila tayong makilala sa battlefield? Kilalanin natin sila at tingnan kung saan nila nakukuha ang kanilang kumpiyansa. Galit na sabi ng isa sa mga general. Siya ay orihinal na laban sa pakikipaglaban sa iba pang mga rebelding hukbo ng maaga. Gayunpaman, ngayong personal niyang naranasan ang kaiabangan ng mga taong ito, pakiramdam niya ay hindi niya talaga kayang tiisin. Dahil ang kabilang partido ay hindi nais na mabuhay ng mapayapa sa kanila, kung gayon bakit dapat silang maging magalang sa kanila? Oo, pinuno, pumunta tayo sa timog. Nakakainis. Panipi. Tama, tingnan nila kung sino ang amo. Sunod-sunod na sabi ng grupo ng mga general. Walang sinabi si Supei. Sa halip, tumingin siya kay Huang Feng at nagtanong, General Huang, ano ang ibig mong sabihin? Sang-ayon din ako sa pananaw ng lahat. Sabi ni Huang Feng, siya ay orihinal na nilayon upang palawakin sa timog. Ang kabilang partido ay halatang walang intensyon na makipagsabayan sa atin ng mapayapa. Kahit na hindi tayo makahanap ng gulo sa kanila, sila ay lalapit sa atin. Dahil iyon ang kaso, maaari rin tayong magkusa na umatake. Okay, nang marinig ni Supei na sumang-ayon din si Huang Feng sa ideyang ito, agad na tumaas ang kanyang kumpiyansa. Tumayo siya at sinabing, kung gayon, susunod tayo sa timog. Ipaalam sa kanila kung sino ang amo ng rebelding hukbo dito. Panipi, ang ugali ng espesyal na sugo ngayon lang ay talagang nagalit kay Supei. Pumasok ang taong iyon at tinawag siyang General Su imbes na Leader Su. Obviously, hindi siya nilagay sa mga mata niya. At pinatunayan ng mga salitang sinabi niya na totoo nga ang ibig niyang sabihin. Paanong hindi magagalit si Supei?
Gagaw ba ang pinuno ng rebeldeng hukbong ito? Ang lakas nila ay hindi kasing lakas ng sa atin, pero talagang nagkusa sila para pukawin tayo at gusto pa nga tayong kunin. May mali ba sa kanilang mga ulo? Sabi ni Sun Liang sa gilid. Sumang-ayon din ang iba, kahit malayo pa ang kanilang lakas sa malalaking hukbo ng korte ng imperial, mas malakas sila kaysa sa hukbong rebelde sa tabi nila. Sa makatuwid, wala silang gaanong takot kapag kaharap ang hukbong rebelde. Dati, ayaw nilang mag-expand sa South dahil takot sila sa kanila. Ayaw din nilang masira ang kanilang pagkakaibigan. Kung tutuusin, lahat sila ay mga rebelde. Siguro dahil hindi tumpak ang impormasyon na natanggap nila. Sabi ni Huang Feng, personal niyang naranasan ang mga kahihinatnan ng hindi tumpak na impormasyong ito. Wala itong pinagkaiba sa isang bulag. Sa panahong ito, walang internet. Kahit na may nangyari sa dalawang magkatabing lungsod, kung ang isa ay hindi sinasadyang magtanong tungkol dito, maaaring tumagal ng 1 o 2 buwan o mas matagal pa bago malaman ng kabilang lungsod ang eksaktong impormasyon. Ipinakita nito kung gaano kabagal ang bilis ng paghahatid. Malinaw na hindi ugali ng rebelding hukbo ang maagang magtanong tungkol sa impormasyon. Sa makatuwid, ang balita na natanggap ngayon ng rebelding hukbo sa karatig na county ay maaaring ang pinuno ng kaaway ay kamamatay lamang, at ang rebelding hukbo ay natalo at nakakalat. Kahit na magtipon si Supi ng mas maraming tao, hindi ito magiging masyadong marami. At sa ilalim ng sitwasyon na katatapos lang nilang talunin sa isang labanan, mahirap sabihin kung gaano pa sila kalakas sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, mayroon silang kasalukuyang pamamaraan. Kabanata 648. Tama ang hula ni Huang Feng. Ito ang balitang natanggap ng rebelding hukbo sa karatig na county. Ang nagpasa ng balitang ito sa kanila ay ang mga pinuno ng hukbong rebelde na tumakas matapos salakayin ang Mei County ng gabing iyon. Hindi nila piniling sumuko sa Imperial Court, at hindi rin sila sumunod kay Su Pei. Sa halip, pinili nilang sumali sa rebelding hukbo sa tabi-tabi dahil wala silang magandang relasyon ni Su Pei. Sa makatuwid, mas gugustuhin nilang sumali sa isa pang rebelding hukbo kaysa sumunod kay Su Pei. Natural na tuwang-tuwa ang pinuno ng Revolutionary Army sa pagdating ng mga taong ito. Kung tutuusin, nadagdagan ang kanyang lakas dahil dito, at alam din niya ang nangyari sa Plum County. Sa kasamaang palad, lahat ng mga taong ito ay umalis ng gabing iyon, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyari sa susunod na gabi. Sa makatuwid, hindi nila alam na ang Plum County ay nagpalit muli ng mga may-ari sa loob lamang ng isang araw, at ang bagong may-ari na ito ay hindi naman mahina. Ito ay tiyak na dahil ang mga taong ito ay nagdala ng balitang ito na ang pinuno ng rebelding hukbo at ang ilan sa iba pang mga rebelding general ay naisip na si Su Pei ay walang maraming sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Li County. Bukod dito, lahat sila ay tal-unang sundalo. Binabantayan ng kanlurang hukbo ang Mei County. Sa ganitong mga kalagayan, dapat na napakadali para sa kanila na hilingin sa kabilang partido na sumuko. Kung hindi niya pinahahalagahan ang kanilang kabaitan at tumanggi, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap para sa kanila na atakihin siya. Ito rin ang naging dahilan kung bakit sila nagtiwala. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay talagang nabigla sa mga tao ni Su Pei. Hindi talaga nila alam kung saan nanggaling ang tiwala nila. Siyempre, ang impormasyon na natanggap ng panig ni Su Pei ay medyo mali din. Hindi nila isinama ang hukbong rebelde na sumama sa kanila ng maglaon. Mayroong hindi bababa sa 20,000 katao sa hukbong rebelde. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ng mga rebelding hukbong ito ay hindi kasing lakas ng kay Su Pei. Bagamat lahat sila ay hiwalay sa pinuno ng mga rebelde, matapos silang pamunuan ni Huang Feng na lumaban sa kanlurang hukbo, nakaipon sila ng karanasan at tumaas ang kanilang moral. Bilang karagdagan, ang kanilang kasalukuyang kagamitan ay mas mahusay kaysa sa dati. Sa makatuwid, ang hukbong rebelde sa panig ni Su Pei ay halatang mas malakas kaysa sa mga nasa karatig na county. Dahil napili na nila ang kanilang target, nagsimula ng kumilos ang rebelding hukbo sa panig ni Su Pei. Nag-impake na sila at naghanda para umalis. Kasabay nito, ipinadala din ang mga scout upang magtanong tungkol sa pinakabagong mga balita. Sa orihinal, ang Revolutionary Army ni Su Pei ay walang mga scout. Pagkatapos ng lahat, ang mga kinakailangan ng hukbo para sa mga scout ay medyo mataas. Hindi lamang sila dapat maging malakas,
ngunit kailangan din nilang malaman ang lahat ng uri ng mga kasanayan. Sino sa Revolutionary Army ang nakakaalam ng mga ito? Gayunpaman, pagkatapos isama ang Western Army, si Supay at ang iba ay nakakuha ng ilang handa na mga scout. Ang mga scout na ito ay pawang mula sa Western Army. Ang hukbo ng Imperial Court ay napakahusay sa pagsasanay ng mga scout. Hindi ito isang bagay na maihahambing ng mga rebelde. Isa rin ito sa mga benepisyo ng pagsasama ng Western Army sa kanilang hukbo. Makikidigma ka na naman. Sa tirahan ni Huang Feng, nag-aalalang tumingin si Ning Wushuang kay Huang Feng. Siya ay medyo sikat sa bilog ng mga socialite sa ilang mga county. Ang isang dahilan ay dahil kay Huang Feng, at ang isa ay dahil ang kanyang tindahan ay laging may lahat ng uri ng magaganda at nobela na damit. Ang mga madam at babae sa mga county ay may magandang relasyon kay Ning Wushuang dahil gusto nilang makakuha ng mas magandang damit sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, marami pa ring channel ng impormasyon si Ning Wushuang. Oo, sabi ni Huang Feng habang inaayos ang kanyang damit. Bagamat may storage ring siya, halatang hindi komportable na gamitin ito sa harap ng napakaraming tao. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Ning Wushuang, ipinatong ni Huang Feng ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat at sinabing, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Alam kong sanay ka, ngunit ang mga espada ay walang mata sa larangan ng digmaan. Natatakot ako." Si Ning Wushuang ay nag-aalala pa rin. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako mahahanap ng mga espadang iyan. I'll be fine. Just do your business at home. Umaasa pa rin akong makita kang kikita ng malaking pera para sa akin pagbalik ko," sabi ni Huang Feng. "Gagawin ko ang lahat." Nangako si Ning Wushuang, "Kailangan mo ring mag-ingat." Alam ni Ning Wushuang na si Huang Feng ay isa ng mataas na ranggo na miyembro ng Revolutionary Army. Ang labanang ito ay tiyak na mangyayari. Kaya naman, bagamat labis siyang nag-aalala, alam din niyang hindi niya mapipigilan ang bagay na ito. Kaya naman, wala siyang masabi. Habang naghahanda si Supay na umalis, sa kabilang panig, ibinalik na ng espesyal na sugo ang opinyon ni Supay sa karatig na county. Kaagad itong naging sanhi ng pagkadismaya ng marami sa mga matataas na miyembro ng Revolutionary Army. Ang revolusyonaryong hukbo na ito ay kinuha pa lamang ang county at nasa isang di mapigil na mapagmataas na estado. Bukod dito, marami sa natalong Revolutionary Army sa panig ni Leader Qiu ang sumama sa kanila. Dahil dito, lalo silang naging mas kumpiyansa, na para bang wala silang pakialam sa mga bayani ng mundo. Hinanap nila si Supay dahil kailangan din nilang mag-expand. Sa kanilang mga mata, si Supay ang pinakamadaling nguyain. Sa makatuwid, itinuon nila ang kanilang paningin kay Supay at sa iba pa. Wala silang ideya na ang Revolutionary Army ay hindi maaaring umatake sa isa't isa. Para sa kanila, hanggat hindi sila kakampi, magkaaway sila. Sa makatuwid, matapos ibalik ng espesyal na sugo ang tugon ni Supay, nagtungo sila sa Lee County sa ilalim ng pamumuno ng general. Sa revolusyonaryong hukbong ito, maraming tao ang gustong direktang salakayin ang Lee County. Kaya naman, handa na silang umalis. Sa kanilang opinyon, sila ay mas malakas at mayroong maraming miyembro ng Revolutionary Army sa panig ni Leader Qiu. Pamilyar sila sa Lee County, na mas makakatulong para sa kanila na salakayin ang Lee County. Sa makatuwid, tulad ni Huang Feng at ang iba pa ay handa na, ang Revolutionary Army ay umalis na sa county. Alis na, ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay sa Lee County. Sa ilalim ng nag-aalalang mga tingin ni Ning Wushuang at Supay, pinangunahan niya ang mga tropa at umalis. Hindi pa rin pumunta si Supay sa pagkakataong ito. Sa mata ng maraming sundalo, hindi na kailangang personal na pumunta ang pinuno para labanan ang labanang ito. Kung pupunta si Supay, hindi nito masyadong iisipin ang kabilang partido. Sa makatuwid, ang namumuno sa koponan sa pagkakataong ito ay si Huang Feng pa rin. Sa kabutihang palad, si Supay ay tiwala pa rin kay Huang Feng, kaya hindi siya nagpumilit na sundan siya. Bago dumating si Huang Feng sa space-time continuum na ito, bagamat hindi pa siya lumaban sa anumang laban bilang commander, nakakita na siya ng mga baboy na tumakbo noon. Sa katotohanan, mayroong lahat ng mga uri ng mga pelikula sa digmaan sa telebisyon. Bagamat maraming makajos na drama sa mga pelikulang ito, natutunan din niya ang ilang karaniwang kaalaman mula sa mga ito.
Sa makatuwid, hindi nagtagal pagkatapos umalis ang koponan, nagpadala na si Huang Feng ng mga scout upang magtanong tungkol sa revolusyonaryong hukbo sa unahan. Hindi nagtagal ay bumalik ang mga scout na may dalang balita. Ang balitang ito ay labis na ikinatuwa niya. Ang Revolutionary Army sa kalapit na county ay umalis na sa lungsod at ngayon ay nasa kalagitnaan na. Gayunpaman, ang pangkat ng pagmamartsa ng kabilang partido ay napakalat at hindi mabilis. Hindi man lang sila nagpadala ng mga scout. Kabanata 649. Lahat, tumigil sa pagsulong. Matapos marinig ni Huang Feng ang balitang iniulat ng scout, agad niyang pinahinto ang buong hukbo. Bagamat hindi nila agad masunod ang mga utos, ang pagsunod at disiplina ng revolusyonaryong hukbo ay higit na mabuti kaysa sa simula. Ito rin ang iminungkahi ni Huang Feng kay Su Pei noon. Sa panahong ito, ang revolusyonaryong hukbo ay sumailalim na sa ilang pagbabago. General Huang, ano ang problema? Bakit tumigil ang hukbo? Hindi nagtagal, sumugod si Sun Liang sakay sa kanyang kabayo. Siya ang Deputy General sa pagkakataong ito. Si Huang Feng ay nasa harap na nangunguna sa daan, habang siya ay nasa likuran. Sinabi ni Huang Feng kay Sun Liang ang tungkol sa sitwasyon na iniulat ng scout. Ano ang plano ni General Huang? Tanong ni Sun Liang. Hindi siya masyadong magaling sa diskarte noon, ngunit sa panahong ito, binigyan niya ng pansin ang pag-aaral. Dahil sa kanyang paghanga kay Huang Feng, madalas siyang kumonsulta kay Huang Feng. Kahit abala si Huang Feng sa negosyo, wala siyang intensyon na bitawan si Huang Feng. At hindi rin ito itinago ni Huang Feng. Anyway, hindi naman siya mananatili sa mundong ito habang buhay, kaya siguradong tutulong siya kung kaya niya. Sa makatuwid, sa panahong ito, si Sun Liang ay nakagawa ng maraming pag-unlad. Oo, walang itinago si Huang Feng at sinabi niya kay Sun Liang ng detalyado, ayon sa ulat ng scout, ang kanilang pagmamartsa ay napakapalpak at walang disiplina. Karaniwang problema ito ng Revolutionary Army. Kung tutuusin, hindi pa sila sumasailalim sa formal na pagsasanay. At saka, hindi pa sila nagpadala ng kahit na sinong scouts, sa tingin ko, wala silang lahat. Kahit na ano, ito ay isang pagkakataon para sa amin. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Sun Liang. On the way here, I observed the surrounding situation. There is a place with dangerous terrain that is suitable for an ambush. Tara na doon at hintayin ang kabilang party na dumating. Sabi ni Huang Feng. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nagliwanag ang mga mata ni Sun Liang. Pagkatapos ay naalala niya na mayroon talagang ganoong lugar sa daan dito. Ibig mong sabihin yung kanyen? Oo, nandyan na. Pagtibay ni Huang Feng. Iyon ay talagang isang magandang lugar upang mag-set up ng isang ambush. Umalangaw din si Sun Liang. Ang magkabilang gilid ng kanyan ay mga bundok. Ang gilid ng burol ay medyo matarik, ngunit hindi ito masyadong matarik. Kung nagmamadali silang bumaba mula sa itaas, walang problema. Hanggat hindi sila mahanap ng kabilang partido, mayroon talagang isang napakagandang lugar para sa isang ambush. Mapapansin kaya ng Revolutionary Army sa kabilang panig. Naramdaman ni Sun Liang na hindi mataas ang posibilidad. Kahit sila, hindi nila sinasadyang suriin ang sitwasyon sa magkabilang gilid ng kalsada noong nakaraang labanan. Sa bagay, magsasaka o mangangaso lang sila noon. Talagang wala silang gaanong kaalaman sa militar. Dagdag pa rito, labis na minamaliit ng mga rebeldeng katabi. Natural, hindi sila pupunta para mag-imbestiga. Tara, balik na tayo. Nang makita ni Huang Feng na pumayag din si Sun Liang, malakas siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Dahil sa nakaraang labanan sa May County, ang kasalukuyang revolusyonaryong hukbo ay napakasunurin sa mga utos ni Huang Feng. Medyo malabo man talaga sa paningin nila ang utos na ito, walang tumutol. Ito ang prestihiyo na napanalunan sa pamamagitan ng digmaan. Si Huang Feng at ang iba pa ay bumalik sa kanyan. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Huang Feng at Wang Danyo ang dalawang grupo ng mga tao, isa sa bawat panig, upang magtayo ng isang ambas sa bundok. Tungkol naman kay Sun Liang, pinamunuan niya ang iba pang mga tao na magtayo ng pananambang sa dulo ng kanyan. Matapos maayos ang lahat, tahimik na nakahiga ang lahat, naghihintay na lumitaw ang kalaban.
Sa kabilang banda, ang revolusyonaryong hukbo sa kabilang panig ay kasalukuyang sumusulong sa isang napaka-hindi organisadong paraan ng walang kahit kaunting bakas ng pormasayon. Dahil dito, tila sila ay napuno ng mga tao sa buong kabundukan at kapatagan. Sa kasamaang palad, marami pa rin sa mga taong ito ang may hawak na mga kagamitan sa pagsasaka, na nagmukhang hindi masyadong mabangis ngunit sa halip ay nakakatawa. Ang distansya sa pagitan ng dalawang county ay hindi malayo o malapit. Kung ang isa ay naglalakad sa paglalakad, aabutin ito ng isang araw. Bagamat ang Revolutionary Army ay unang umalis, sila ay mas mabagal kaysa kay Huangfeng at sa iba pa. Si Huangfeng at ang iba ay nag-set up na ng isang ambush sa kalagitnaan, kaya dahan-dahan silang lumapit sa kanyan. Nang marating nila ang pasukan ng kanyan, ang nangungunang general ng revolusyonaryong hukbo ay sumakay sa isang matangkad na kabayo ng walang balak na huminto. Wala siyang balak na tingnan muna ang paligid. Sa kanyang opinyon, sinabi na nila kay Supay at sa iba pa sa pamamagitan ng special envoy na kung hindi nila tatanggapin ang incorporation, sila ay aatake. Sa oras na ito, si Supay at ang iba ay dapat na mag-set up ng mga depensa sa Lee County, naghihintay para sa kanya at sa iba pa na umatake. Imposible, at hindi sila manggahas na magkusa na umalis sa lungsod. Kung tutuusin, mas mabuting magkaroon ng city defense kaysa wala. Sa makatuwid, hindi inakala ng marami sa mga general ng Revolutionary Army na tambangan sila ni Huangfeng at ng iba pa. Natural, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa pagsuri sa nakapaligid na sitwasyon. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita na ni Huangfeng sa kanyang sariling mga mata kung ano ang ibig sabihin ng scout ng palpak na pagmamartsa ng kabilang partido. Ang revolusyonaryong hukbo sa kanyang harapan ay walang kahit katiting na pormasayon na masasabi. Naglakad lang sila kung saan nila gusto, sa grupo ng 2 at 3. Habang naglalakad sila, nagkwekwentuhan pa sila. Hindi sila mukhang pupunta sa digmaan, ngunit sa halip ay pumunta sa palengke. Dahil dito, medyo natuwa si Huangfeng. Masyadong pabaya ang mga taong ito pagdating sa digmaan. Kung matatalo siya sa ganong team, pwede na talaga siyang magpakamatay. Ang Revolutionary Army na ito ay halatang mas mahirap kaysa kay Huangfeng at sa iba pa. Ang kanilang mga sandata ay mas malala pa kaysa sa kanila, at wala man lang silang maraming kabayo. Nakita lang ni Huangfeng ang 2 o 3 tao na nakasakay sa mga kabayo sa gitna ng karamihan. Nang hindi nagtatanong, alam niyang ang mga taong ito ay mga general ng revolusyonaryong hukbo na ito. Ayos lang kung hindi sila magpadala ng mga scouts, pero sobrang high profile pa rin sila. Hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Tumingin si Huangfeng sa kabilang partido at bamulong. Pagkatapos noon ay bamulong siya sa mga mamamana sa kanyang tagiliran. Kapag nagsimula ang labanan, dapat nilang unahin ang pag-atake sa mga nakasakay sa kabayo. Kalmadong pinagmamasdan ni Huangfeng ang kaaway sa ibaba na pumasok sa kanyang pagkubkob. Dahil walang organisasyon, napakapalpak ng kanilang mga kilos, kaya napakalayo ng distansya ng buong pangkat ng kalaban. Ang taliba dito ay lalabas na sa kanyan, at ang mga tao sa likuran ay hindi pa nakakapasok sa pagkubkob. Nagpasya si Huangfeng na hindi na siya makapaghintay pa. Kung maghihintay pa siya, mahahanap ng taliba si Sun Liang at ang iba pa sa dulo ng pananambang. Kaya, biglang bumangon si Huangfeng at malakas na sinabi, "Smash!" Nang si Huangfeng at ang iba pa ay naghihintay na lumitaw ang kalaban, nakapaghanda na sila ng maraming bato. Sa makatuwid, ang unang alon ng pag-atake ay ang mga batong ito. Sa utos ni Huangfeng, ang revolusyonaryong hukbo na tumambanggan sa tabi at paligid niya ay tumayo lahat at ibinato ang mga bato sa kanilang mga kamay sa mga tao sa ibaba. Bagamat hindi gaanong kalaban ang direktang napatay, marami naman ang nasugatan. Kasabay nito, nagdulot din ito ng maraming kaguluhan. Sa kabilang panig ng kanyan, nakita ni Wang Danyo at ng iba pa na si Huangfeng at ang iba pa ay naglunsad na ng pag-atake, kaya sabay-sabay din silang tumayo at binato ang nakatatakot na mga mata ng Revolutionary Army sa ibaba. Ang laban ng ambush ay nagsimula. Kabanata 650. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit may ambush dito? Nang makita ng general ng hukbong rebelde ang mga kaaway na sumugod mula sa kanyang paligid, hindi siya kaagad nagbigay ng utos. Sa halip, napasigaw siya sa gulat. Pagkatapos, nag-react siya at sumigaw sa mga tao sa paligid,
Huwag magpanik, huwag. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, daan-daang palaso ang lumipad patungo sa kanya. Nandito si Huang Feng at ang iba pa upang sirain ang kalaban at sanayin ang kanilang mga tropa ng sabay. Kaya naman, dinala niya ang napakaraming tao. Ang Revolutionary Army ni Su Pei ay may kabuuang humigit kumulang 70,000 katao, at si Huang Feng ay nagdala ng 70,000 sa kanila. Sa kanila, dinala niya ang lahat ng mga mamamana. Dahil sa mga bihag mula sa Western Army, ang hukbo ni Huang Feng ay mayroon na ngayong mahigit 1,000 mamamana. Ito ay higit pa sa orihinal na 200 mamamana na mayroon sila. Sa ilalim ng kahilingan ni Huang Feng, ang mga araw na ito ay pinaputukan lahat sa ilang taong nakasakay sa mga kabayo. Kaya naman, dumanas ng trahedya ang general ng hukbong rebelde. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, puno na ng mga palaso ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng isang flop, nahulog siya mula sa kabayo. Ang kabayo sa ilalim ng kanyang puwitan ay umungol din at bumagsak sa lupa at patay na. Ang mga palaso sa katawan nito ay hindi bababa sa may-ari nito. Tulad ng para sa mga rebeldeng hukbo sa ibaba, wala silang masyadong pagsasanay sa militar upang magsimula. Nang mapagtanto nila na napapalibutan na sila, wala na silang panahon na makita kung gaano karaming tao ang nakapaligid sa kanila bago sila nagsimulang magpanik. Mas lalo silang nataranta kaysa sa general na namumuno sa hukbo. Ang mga tao ay nagtutulak sa isa't isa, sinusubukang makatakas mula sa lugar na ito. Sa makatuwid, habang binabasag pa rin ni Huang Feng at ng iba pa ang malalaking bato sa itaas, ang rebelding hukbo sa ibaba ay nagkakagulo na. Tinutulak at tinatapakan nila ang isa't isa. Ang bilang ng mga namamatay ay patuloy na tumataas. Ang mga pagkamatay na ito ay walang kinalaman kay Huang Feng at sa iba pa. Karamihan sa kanila ay sanhi ng kaguluhan ng kanilang sariling mga tao. Umabot sa sukdulan ng ganitong uri ng panik matapos na lumitaw si Sun Liang sa harap nila kasama ang kanyang mga tao. Walang natitira sa puso ng lahat maliban sa takot. Walang gustong lumaban sa lahat. Gusto lang nilang umalis sa lugar na ito. Ang buong hukbo ay nasa ganap na kaguluhan. Hindi masyadong maliit ang sukat ng hukbong rebeldeng ito. Upang ipakita ang kanilang kapangyarihan, ipinadala rin ng mga rebeldeng hukbo sa karatig na county ang karamihan sa kanilang mga tao. Gayunpaman, hindi ginampanan ng mga taong ito ang papel ng pagpatay sa kaaway. Sa halip, ito ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto ngayon. Mas maraming tao ang umatake sa mga tao sa paligid nila para makatakas dito. Dahil dito, tumaas muli ang bilang ng mga nasawi. Sa oras na si Huang Feng at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling bumaba sa burol, ang lupa sa ibaba ay magulo na. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay kunin ang mga bihag at tugisin ang mga desyerto. Ang mga rebeldeng hukbo na tumakas sa harapan ay kinasusuklaman lamang ng kanilang mga magulang dahil hindi sila binigyan ng 2 pang paa. Gusto lang nilang tumakas. Ayaw nilang tumigil at lumaban man lang. Ang ilang mga commander sa gitnang antas ay gustong mag-organisa ng depensa. Kahit na hindi nila mapatay si Huang Feng at ang iba pa, maaari nilang dagdagan ng oras para makatakas ang kanilang mga kasama at hadlangan si Huang Feng at ang iba pa. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, walang nakinig sa kanila. Magulo ang eksena. Si Huang Feng at ang iba pa ay nagkaroon ng kalamangan sa pananambang. Bilang karagdagan, mayroon silang mas maraming tao kaysa sa mga taong ito, kaya ang mga taong ito ay walang ideya na lumaban. Nabalitaan ng ilan sa mga rebelding sundalo sa paligid na tinambangan ang kanilang mga kasama bago pa man sila makapasok sa kanyan. Pagkatapos, sumunod sila at tumakas. Gustuhin mang lumaban ng iilan sa kanila, madadala sila ng tumatakas na agos ng kanilang mga kasama. Sa makatuwid, mula sa simula hanggang sa wakas, ang pag-atake ni Huang Feng at ng iba pa ay napakakinis. Hindi sila nakatagpo ng anumang disenteng pagtutol. Napakakinis nito kaya naramdaman ni Huang Feng na medyo hindi ito kapanipaniwala. Sa katunayan, ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi mga regular na sundalo. Siguro half a month ago, maybe a month ago, magsasaka pa sila. Kaya lang hindi sila makaligtas ngayon kaya nagrebelde sila. Ang mga taong ito ay hindi sumailalim sa anumang pagsasanay at lubhang madaling kapitan ng pagbagsak. Mainam na hayaan silang makipaglaban sa hangin,
ngunit ang ganitong uri ng labanan laban sa hangin ay isang biro lamang. Bagamat ang ilan sa kanila ay dating sumusunod kay Leader Kyo at nagkaroon ng ilang karanasan sa pakikipaglaban, sila ngayon ay napapaligiran ng mga taong walang karanasan. Kahit na gusto nilang labanan si Huang Feng at ang iba pa, ang kanilang porma sayon ay sisirain ng sarili nilang mga tao bago nila makilala si Huang Feng at ang iba pa. Sa kasong ito, kung gusto pa nilang lumaban, kamatayan na lang ang natitira. Sa makatuwid, sinusundan ni Huang Feng at ng iba pa ang mga taunang tropang ito, patuloy na pinapatay at hinuhuli sila hanggang sa makarating sila sa susunod na county. Sa oras na ito, ang mga tao na unang tumakas sa pinakalabas na paligid ay nakarating na sa ibaba ng pader ng lungsod. Sila ay sumigaw sa gulat sa tuktok ng pader ng lungsod, na hinihiling sa kanila na buksan ang pintuang bayan ng lungsod at papasukin sila. Kung hindi, sila ay papatayin ng kaaway sa likuran nila. Huwag mong buksan ang gate ng lungsod. May mga taong may kaalaman pa rin sa pader ng lungsod. Alam nila na hindi nila mabubuksan ang gate ng lungsod sa oras na ito. Sa sandaling mabuksan ang gate ng lungsod, si Huang Feng at ang iba pa ay susunod at direktang susugod sa lungsod. Wala silang pagkakataong lumaban. F*** your mother, my cousin is below. Kung hindi mo bubuksan ang gate, paano kung mapatay siya ng mga yon? Kaagad, may sumigaw na hindi nasisiyahan. Ang mga taong ito na naghimagsik ay madalas na nagmula sa parehong nayon. Pamilyar sila sa isa't isa at magkamag-anak pa nga sila. Sa oras na ito, natural, hindi nila makikita ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan na namatay sa harap nila. Kaya naman, kahit may mga taong ayaw magbukas ng gate, mas marami ang gustong magbukas ng gate. Wala silang pakialam masyado. Sa oras na ito, hindi pa rin nila nakita ang anino ni Huang Feng at ng iba pa. Kung hindi nila binuksan ang gate, huli na ang lahat pagdating nila. Kaya naman, tumutol man ang ilang tao, dahan daw ang binuksan ang tarangkahan ng lungsod. Ang mga taong ito ay hindi man lang nagulat ng balitang ito sa kanilang pinuno. Binuksan nila ng pribado ang gate at naghanda na papasukin ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nandito na ang pagkakataon. Mga kapatid, tara na. Hindi kalayuan sa tarangkahan ng lungsod, pinangunahan ni Huang Feng ang ilang piling sundalo at pinaalis ang malaking hukbo. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya upang sundan ang mga natalong tropa at tingnan kung makapasok sila sa lungsod. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling mabubuksan ang gate ng lungsod ng county. Natural na hindi niya pababayaan ang pagkakataong ito. Dahil dito, napagtanto ng mga natalong sundalo na sinusundan na naman sila ng mga taong iyon. Dahil dito, ang bawat isa sa kanila ay umiyak at sumisigaw habang sila ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang ilan ay tumakbo sa lungsod, ang ilan ay hindi man lang ng ahas na pumasok sa lungsod. May mga lumuhad pa sa lupa at sumuko. Kahit na walang lumapit na tumanggap sa kanila, hindi sila naglakas loob na gumawa ng kahit katiting na paggalaw. Pagkatapos ng kalahating araw, natakot na sila kay Huang Feng at sa iba pa.